approval, mabilis po siya, 5 minutes agad yan. Instantly, once approved, syempre makikredit na po yung funds. Given na yun, dapat hindi napunta sa i-reject ka na. Sinagad mo siya to 10,000 pesos. Welcome back sa ating channel mga Itechi Warrior, mga Mima. Maganda kayong lahat. Ngayong araw ng August 4, time checks is 2:43. So, kumusta ang lahat? Ngayon, pag-uusapan naman natin ang isa sa top online loan na hindi mo na kailangan ng mobile app para mag-download. Hindi mo na kailangan mag-install ng kung anak-anak na app sa phone mo, dagdag storage pa, hindi ba? At saka, kapag may mga dina-download kasi tayong mga app, nangihingi pa yan ng mga permissions, yung mga app permissions, like contact, location, calendar, phone book, hindi ba? Call log, messages. Etong hihimay-himay natin ngayon at babalikan na si Cash Express. Yes, Cash Express ay hindi mo na kailangan ng mobile app. As you can see mga Memoria, dito sa kanyang website, kasi sa website kayo mismo mag-a-apply if you are interested in applying. So, si Cash Express ay nag-offer po siya ng 0% interest for the first time borrower, and that's gonna be up to 10,000 pesos na loan amount kapag first time mo sa kanya na mag-loan. Pero kapag repeated borrower ka naman na ni Cash Express, you can actually loan up to 50,000 pesos kapag maganda ang inyong payment history, of course, kay Cash Express. Wala tayong problema sa legitimacy ni Cash Express kasi nga si Cash Express is SEC registered po, and of course accessing entity din siya and submitting entity ni CIC. Ano ba yung mga advantages ni Cash Express, Team Marcos? Syempre, kapag mag-a-apply ka, hindi mo na kailangan ng sandamakmak na dokumento para mag-submit ng application, hindi ba? So, one valid ID lang ang kailangan, walang collateral yan, walang mga complicated paperwork, just one ID. Pasok agad yan sa application, and of course very secure siya kasi nga SEC regulated siya, and very compliant din sila when it comes to privacy ng inyong ka-impormasyonan with NPC or National Privacy Commission. Your data is 100% secure. And when it comes to approval, mabilis po siya, 5-minute approve na agad yan. Instantly, once approved, syempre makikredit na po yung funds sa inyong e-wallet or bank account na napili ninyo. Ito yung steps ng pag-apply. All you have to do is just to go online to their website. If you're interested, you can go to my description ng video na ito or sa comment section ng video na ito. Click nyo yung link na yan para ma-direct na agad kayo dun sa application process ni Cash Express. It's 100% online. All you have to do is to select your loan amount and then fill out a simple registration. Promise, hindi po siya ganon ka-hassle. Wala po siyang pagkarami-raming mga hinihingi sa inyo. Just basic information, tapos some kind of a question. Makukomplete mo na yung registration at pag-apply. And then once you get approved, sabi niya dito, their automated system will process your application within 5 minutes daw. And then you receive the money instantly via GCash or your bank account. Available siya 24/7 kung mag-a-apply ka madaling araw at kailangan mo talaga ng kapondohan, emergency fund, hindi ba? Confidential. Charat! Emergency, pang emergency mo, naubusan ka ng kaperahan sa inyong ibang e-wallet, hindi ba? Or bank account, sa kalagitnaan ng madaling araw, pauwi ka pa lang, hindi ba? Of course, pwede kang lumapit kay Cash Express kasi 24/7 po siyang nagpapajutang. Alright, so sino ba yung pwedeng mag-apply dyan, Team Marcos? Syempre dapat 21 to 70 years old. Hindi ko ini-encourage or recommend ang mga estudyante na mag-apply. Hoy, bawal yon. Wag kayo mag-apply kayong mga estudyante. Okay, for Filipino citizens with the age range at the time of the application, tapos dapat may stable income ka. So basically dapat employed ka dito or kaya self-employed na meron kang business or may pumapasok yung
source of income. You have to have a steady source of funds kasi mahirap naman na jujutang tayo tapos wala tayong stable income, hindi. Ano yon? Anong gagawin mo dun sa kapondohan ng ginujutang mo, hindi ba? Mas mainam na ilaan natin sa negosyo or investment, or pwede nating ilagay sa ating mga bangko din kasi syempre mag-earn din yan ng interest kapag sinesave natin siya sa ating mga time deposit, yung mga nilo-loan natin, hindi ba? So make sure na meron tayong stable income para meron tayong pambayad kapag due na. So one valid ID lang daw ang kailangan. It's either national ID, driver's license, SSS or UMID ang mga tinatanggap nila, mga memorya. So makwento ko lang, ang Cash Express po hindi po siya yung gagawin mo siyang personal loan kung saan araw-arawin mo siyang gagamitin na parang credit limit, hindi gaya ng G-Credit, hindi siya gaya ng Maya Credit na every time na meron ka available credit limit po pwede mo siyang gamitin. Si Cash Express po, it's a one-time cash loan or emergency fund kapag kakailanganin mo ng emergency fund talaga, lalapitan mo si Cash Express pag talagang walang-wala ka na at wala ka ng ibang choice or last resort, hindi ba, na mautangan. Kasi syempre kapag umuutang tayo sa mga kakilala natin or relatives natin, aminin niyo, ang hirap-hirap. Ang dami-dami nilang sinasabi, ichichika ka pa, tapos sisiraan ka pa sa mga kamarites nila. So mahirap naman yon. Kaya nga nandito si Cash Express para matulungan kayo in times of needs, hindi ba? And of course, given na yun na dapat yung inuutang ninyo ay mapunta sa talagang paggagamitan nyo ng importanteng bagay, hindi yung pangsugal. Kasi may mga ganyan yung iba nagjujutang para lang may pangsugal. Hello, hindi po pwede yon. Oy, wag kayong ganyan. Bad habit po yan ha. Nagsasayang lang kayo ng pera. So all you have to do kapag first timer ka ha, Mima. Okay, pag first timer ka, pipili ka lang ng loan amount dyan i-scroll mo lang up to 10,000 pesos. Pero ang ano ko sa inyo, ang tip ko sa inyo, wag niyo sagarin na 10,000 pesos yung uutangin ninyo. Gawin niyo man ng 2,000, 1,000, ganun. Kasi gradually tumataas yung credit loan amount ninyo kapag nagpe-pay kayo or nagbabayad kayo on time or maganda yung payment history nyo kay Cash Express. Kapag first time mo, I advise 2,000, 1,000 muna para hindi ka ma-reject kasi i-reject ka niyan kapag sinagad mo siya to 10,000 pesos. So subok ko na itong si Cash Express. Talagang siya, instant approve siya. Kapag na-approve ka na, instant credit talaga siya sa e-wallet mo or bank account mo yung pera. As in, ang bilis niya. And one thing, kapag ayaw mo yung na-approve, okay, say for example, nag-apply ka ng 2,000 tapos ang na-approve is 1,000 lang. O di ba? Pwede mong i-cancel. Pwede mong ibalik yung pera na na-send sa sa e-wallet mo or bank account mo, as long as maibalik mo siya within 24 hours. Okay, basahin niyo yung terms and conditions. Merong ganyan niya kapag nag-apply na kayo, nag-proceed na kayo sa application. Merong terms of conditions doon na kailangan mong basahin. That's one thing pwede mong i-cancel basta within 24 hours. Meron dun sa account mo, pupuntahan mo lang yung account mo, ika-cancel mo, tas parang may pipindutin ka ng request for refund, parang na niya, ibabalik niya doon. Meron siyang ibibigay na para bang reference number, doon ka magbabayad, doon mo ibabalik yung pera. Oo, may ganon. Basta basahin nyo. And of course, kapag na-approve na kayo, or bago nyo i-submit yung application, syempre nakalatag na yung schedule of payments. O, di ba may mga options kayo dyan na sasabihin niya, pwedeng partial payment, pwedeng full payment, pwedeng installment. I suggest, huwag kayong magpa-partial payment kasi kapag nag-partial payment kayo, parang extension lang po yun ng terms. So, hindi siya mababawas talaga sa outstanding balance mo yung binayad mo. So, mas maganda pa rin talaga na bayaran mo ng buo yung utang mo within that terms. If 1 month siya or 7 days or 14 days, bayaran mo na agad. Kaya nga siya nasabing emergency fund itong si Cash Express kasi hindi po siya pang installment or
pang regular cash loan. As in, kailangan mo siyang bayaran para hindi ka ma-charge ng mga penalty or mga late fees, hindi ba? Lalo kapag nag-partial ka, extension lang po yung gagawin yan. Kung talagang walang-wala ka naman na, let's say for example, nagkaroon ka ng mga unforeseen problems, unforeseen situation sa buhay mo at hindi mo kayang i-full pay, o di ba? Meron yung installment, may installment doon every month. Basta may installment siya, pero gagawin mo lang yun as last resort. Kung talagang ano siya, kung malaki yung utang mo kay Cash Express, yun yung options na pwede mong gawin. But again, I suggest always pay your due in full. Dapat buo mo siyang bayaran para hindi ka makaltasan ng mga late fees or penalties, ganyan. At saka one thing more, kapag first time mo na mag-jutang dito, 0% interest is very nice, ha. It's a good deal yung 0% interest for the first time borrower ni Cash Express. Kaya naman, kapag interesado ka, puntaan mo lang yung description ng video na ito. Nandun yung link ng Cash Express. And of course, be a responsible jutangera. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video, mga Mima. Don't forget to subscribe. Bye! Kung gusto mo ng tips at impormasyon, Team Marcos ang laging may paalala at loan education. Oh, Madam Jutangera, let's be wiser than ever.